Usapang credit card limit increase tayo specifically for BPI credit card holders sa video na ito. Hi, my name is Raan and I'm a travel content creator pero nagtatopic din ako regarding sa credit card kasi yung credit card mostly yung ginagamit ko kapag nagta-travel ako ng out of the country. So yung credit card journey ko medyo hindi naman siya sobrang masalimuot but bigla siyang dumami. Alam mo yung pag nagkaroon ka ng credit card, mag-offer sa'yo hanggang sa okay, apply ako ng apply and then dumami yung credit card ko hanggang sa naging 5 na sila. But my very first bank is the BPI. Pero itong BPI na to, seldom ko siya ginagamit kasi parang least favorite child ko, kumbaga, yung BPI credit card na ito. But I love yung services ng BPI kasi if you're a good payer, maganda yung credit card history mo, lagi silang tumatawag sa'yo, nag-offer ng mga loans, nag-offer ng mga kung ano-ano, mga SIP, mga madness limit na yan. So, ino-offer nila. So, natuwa ako sa BPI. So, first sa credit limit ko talaga sa BPI is 23,000 pesos. That's, release yung credit card ko around 2017. So, medyo maliit lang yung credit card limit ko. Which, tinanggap ko naman kasi I don't have to apply for that card kasi nga, nag-deposit ako ng certain amount sa isang bank sa may farmers sa Cubao. And then, bigla na lang sila tumawag, nagsabi na, "Ma'am, you are qualified to have a credit card. Gusto mo bang magkaroon ng credit card?" So, ako naman, sige, go. Padala niyo ako ng credit card and all. So, pinadala nila ako ng credit card. And medyo na-misuse ko siya for a certain time. Ang ginagawa ko, parang minimum due lang ako. And hindi ko talaga pinipay in full yung aking credit card. So from 2017 hanggang 2021, ganun yung attitude ko towards my BPI credit card until nag-entertain yung thought sa akin na what if mag-apply ako ng ibang credit card? And then, bago ako nag-apply for other credit cards, inayos ko muna yung transactions ko with BPI. So, binayaran ko siya on time. Naging, yung mga payments ko, ginawa ko na siyang in full kapag nagbabayad ako sa credit card ko. And then, lagi ko na siyang ginagamit. From 2017 hanggang 2021, hindi ko rin talaga kasi ginagamit yung credit card ko na yon kasi most of my transactions are really cash. But then, starting nung 2021, lahat ng mga pwede kong idaan sa credit card, ginagawa ko na siya. So, I made it sure na talagang maayos or yung transactions ko sa BPI credit card ko ay maganda. So, noong 2022, naisip ko na mag-apply ng another credit card, which is Citibank. Kasi, di ba, parang social ng Citibank. And then, nahihilig na kasi ako sa travel. And, lagi kong nakita yung Citibank or HSBC. Kaya sabi ko, okay, itry ko kaya itong mga banks na to. But before I applied, syempre, inayos ko muna yung aking records sa BPI para naman malaki yung chances ko to get approved sa Citibank since meron nga akong record na maganda sa BPI. So, na-approve ako sa Citibank and then medyo malaki yung kanilang credit limit na binigay sa akin. During that time, ang aking credit limit pa rin sa BPI ay nasa 23,000 pesos. So, from 2017 hanggang 2022, hindi talaga siya nagtaas ever. So, nitong 2023, napansin ko 2 beses na nagtaas yung credit limit ko. So, binilang ko yung cycle, parang every 6 months nagtataas sila. So, from 23,000, naging 51,000 na yung credit limit ko. I know, mababa pa rin compared sa iba na sobrang taas ng kanilang credit limit. And then, starting kasi nung nagkaroon ako ng Citibank, hindi ko na rin masyadong ginagamit yung BPI ko. And maybe that could be a factor kung bakit medyo mababa yung increase nila or hindi lang talaga ganun kagalante sa credit limit yung BPI. Pero, in terms naman ng mga offers, ang kulit-kulit ni BPI, lagi niya akong in-offer ng mga loan, personal loans, whatever loans, mga SIP, mga ganyan. Hanggang sa dumami yung credit card ko at umabot sila ng 5. So, yung ginawa ko,
block ko muna itong credit card ko sa BPI kasi naman parang feeling ko, ang dami-dami ko ng mga credit card na ginagamit. So, ayoko muna na matempt ako na gamitin itong BPI card ko kasi syempre ang dami kong iniisip na mga bayarin, 'di ba? Although meron namang notification, pero as much as possible kung meron ka lang isang major bank talaga na sobrang laki ng credit limit, na yun lang yung ginagamit mo. So, yun yung strategy ko. Ginagamit ko lang yung credit card ko ngayon na may mataas na credit limit, and then yun lang yung ginagawa ko, yun lang yung binabayaran ko. And then yung other banks ko naman, pina-close ko or pina-block ko actually yung dalawang credit card ko na para hindi ko na siya talaga magamit, including this BPI. So this year, nalaman ko sa isang friend na merong available na modest limit na pwede mo pala siyang ma-convert into cash. So medyo ngayon ko lang nalaman yung ganung bagay kasi nga hindi nga ako masyadong gumagamit talaga ng BPI credit card. So ang ginawa ko ay pina-unblock ko yung credit card ko. And alam niyo ba that after a week na na-unblock siya, naka-receive ako ng message that I have this credit card limit increase. So, naka-receive ako ng message from BPI na sabi niya, "Great news, Raan, we have increased your credit limit from 51,000 to 66,000 pesos." Nagulat ako because itong credit card ko na to, hindi ko siya ginagamit. Actually, binlock ko siya through my app para hindi na ako matempt na gamitin pa itong BPI ko. And then, nung na-unblock siya, ito, nangyari, nagkaroon siya ng credit limit increase. Nagulat ako kasi aside sa hindi ko siya ginagamit, so syempre may mga bills ako doon, like may mga SIP na mga loans, ganyan. So, ang ginagawa ko, parang hindi ko siya binabayaran pa in full because may other credit nga ako na I need to pay. So, hindi ko siya binabayaran in full talaga. But, kasi, ang nasa isip ko, for you to be able to receive a credit limit increase, especially from BPI, na medyo conservative sila in terms of giving credit limit increase, kailangan mo siyang either you pay in full, mga ganyang cases. But, in fairness naman sa akin, I never missed a deadline in terms of paying sa mga credit card ko. So, if there's something that I'm really taking care of, that's my credit history, lalo-lalo na yung record ko. I don't want to miss a payment, lalong-lalo na sa bank kasi 'di ba, during the emergency, pwede mo silang malapitan. So, ayun. Kaya, ayan, nagkaroon ako ng credit limit increase, and syempre, i-block ko na naman yung credit card ko na to in the next few days. Kasi nga naman, parang natatakot na akong gumamit ng mga cards, lalong-lalo na pag medyo marami na siya, or baka kailangan kong i-manage muna properly yung other cards ko before really using this credit card. But one of my favorite talaga din na credit card is itong BPI. Kasi, ang dami nilang mga paandar, and if you are a good payer talaga sa kanila, ikaw na lang yung hihindi sa offer ng BPI kasi lagi silang tumatawag, may mga text sila, may mga email sila regarding the promos, the loans na related sa credit card mo na pwede mong i-avail. So, ayun lang, para sa mga BPI credit card holders dyan na nagtatanong kung paano nga ba ninyo mapapa-increase ang yung credit limit, I think ang gagawin nyo lang is you have to pay the amount. In my case, kasi hindi ko naman napipay siya in full, but I never miss a payment in terms of my bills, kaya siguro na-increase niya. Naisip ko din, siguro kung for example, naka-unblock ito for the entire year, or hindi ko binlock ang paggamit ng credit card na to, baka twice din ako increase ni BPI this year. Kasi last year, twice niya akong increase eh. So, ayun lang. Bye!